may tumugon na sa hamon ni BP Sara na magpa-drug hair follicle test ang mga kongresista. Binanggit niya specifically sa Davao, Congressman Paulo Duterte and Congresswoman Migs Nograles. Tapos yung mga young guns, yun ang hamon. Ito ngayon, may napanood akong post ng Manila Bulletin Online. Bago lang, kapupos lang nila, nagpa-drug hair follicle test si Congressman Paulo Duterte. Panoorin nyo muna ito. At ano kaya ang resulta? Positive or negative? Mamaya natin malalaman. Medyo puro ka lang. Pwede unahin mo yung puting buhok. Baka maubos, sir. Pero wala ka naman kung puting buhok po. Dahil Ay, ano nga date ngayon? 14 po. 2024, Opo. August. Opo. Dapat diretso na sana may barbershop kayo dito. Wala po naman nung magtupit. Ako lang po yun. Undercut. Last na po. Pili lang, libre yan. Okay, yung post ng Manila Bulletin Online is Paulo Duterte negative sa drug hair follicle test. Ibig sabihin, malinis po si Congressman Paulo Duterte. Yan ang tunay na leader. Tinatanggap ng hamon na wala nang kondisyon. Na nabanggit siya ni BP, yung press con ni BP, not press con, yung ambush interview pagkatapos ng PCCI event na kung saan guest of honor and speaker si BP Sara. Yun. So, tapos na, negative result si Congressman Paulo Duterte
kumusta kaya si Congresswoman Migs Duterte? Kasi may nabasa akong post ni Congresswoman Migs Nograles. Nograles, hindi Duterte, Migs, Congresswoman Migs Nograles. May post siya na yun daw, nag-post daw si Paulo Duterte ng kanyang drug test kayang August pa last year. Kaya sabi ni Migs Nograles na sabayan mo ako October 23. O ngayon, today. Ayun. Nag-respond si Congressman Paulo Duterte, nagpa-drug test niya at ito na naipost na. I believe ang ibang mga mainstream media outlets nabigyan nitong resulta televise, makikita mo at I don't know kung anong hospital ang kailang hindi mo pwedeng lukuhin ang kasi naka-televise lalo ka lang mabubuking kung hindi katulad yung iba. Alam niyo naman nung panahon ng election pa nung 2022 may nagpa-drug test, hindi naman televise, tapos 2 minutes lang nalaman na yung resulta. So, question mark yun, questionable. Ito ngayon, televised. So, alam ng mainstream media. Kaya, at least malinis na si Congressman Paulo Duterte. Ang tanong, yung mga young guns na hinamon ni BP Sara, may condition pa Okay naman, sabi ni Congressman Ortega. Pwede kami, kaya lang, may condition din sila. Mag-oath muna si BP, tapos mag-attend sa hearing ng Committee on Good Governance. Wala yun, malabo yun. Kasi ang issue, yung mental health ni BP Sara, yun ang issue at hand. Inaakusahan nila si BP Sara na hindi na matinong pag-iisip dahil sa kanyang pananalita, yung tirada niya versus kay Presidente Marcos Jr. at pati na rin yung labi ni Marcos Sr. So, magpa-test. Neuropsychiatric test si BP Sara dahil nasisiraan na ng bait. Yun ang issue. Tumugon si BP Sara. Okay, magpa-drug test ako, neuropsychiatric test, basta kayo mga congressman, magpa-drug test naman kayo. O dapat magpa-drug test na, wala nang kondisyon para ma-resolve yung issue. Kailang, yung kondisyon na yon ng mga young guns na pipilitin pa rin nila si BP Sara na mag-attend doon sa hearing ng Committee on Good Government o Governance. Wala na yan, malabo na yan. Tingin ko, hindi mag-a-attend si BP Sara dyan. Kasi nga, yung issue is confidential funds noong 2022, nasa kamay ng COA na yun. Political career ni BP Sara nakasalalay sa COA. Ang COA may palugit pa hanggang February of 2025. Next year pa. Paulit-ulit nang nagsasabi si BP Sara na mag-cooperate sila sa COA, magsasubmit ng required documents. Hindi naman findings of guilt yung notice of disallowance. Mag-submit ka lang, kulang ka lang ng documents. Halos lahat naman ng ahensya ng gobyerno nakakatanggap ng notice of disallowance. Example, DPWH, ito, naiprograma na ni Ted Filon sa Think About It. Ang daming mga opisina, ahensya ng gobyerno, mas malaki pa, billions ang notice of disallowances nila. Kaya hindi naman yung pinapakialaman ng Committee on Good Government. Ito naman lang, ilang milyon lang na confidential funds si BP Sara ang tinatarget. Kaya, sabi ni Ted Filon, seryoso ba kayo o may pinipili lang kayo? May pinipili lang kayo na gustong imbestigahan? Ano ba? So, lumalabas, may ibang, hindi na, in aid of legislation,
yung Committee on Good Government or Governance. Kundi, mayroong political motive na hindi ko na lang banggitin. Kaya si VP Sara naman, hindi naman siya mangmang na wala nang, hindi siya mapilit ng kamera na mag-attend doon dahil hindi nila trabaho yun. Ang trabaho ng kamera is maggawa ng batas. Eh, anong batas na iano nila? Wala naman silang sinasabing batas na gagawin, di ba? Kaya walang mangyayari yan. Saludo ako. Believe ako dito sa mga Duterte talaga. Action kaagad. And I hope bukas makalawa, baka itong si VP Sara magpa hair follicle test na rin siya na on air. Nakikita kagaya itong nangyari kay Congressman Paulo Duterte na supervise. So, sana hindi lang congressman, kundi from top. Alam nyo na, yung issue, wag nang I will not dignify o para matuldukan ng issue na ito. Yung mga alleged na sasangkot, magpa hair follicle test na kayo para matapos na ang issue na ito.